Nagipit si Daisy kaya kumapit sa patalim. Nagpanggap na pangit para makapag-apply sa kumpanya na ang CEO ay allergic sa magagandang babae. Sinubok niya ang sarili kahit na alam niyang maaari siyang mabuking. Nakalusot nga siya at naging sekretary ng gwapo niyang boss. Ngunit ubod ng sungit at praning kapag may magandang babae sa paligid. Wala itong ginawa kundi ang bumahing at magkasakit. Ngunit kahit na ganoon, nahulog pa rin ang loob niya sa boss na takot sa magagandang babae. Pero hindi takot sa kanya kahit na napakapangit niya. Paano kung malaman niyang ang tunay na mukha niya ang dahilan ng takot nito at allergy sa magagandang babae? May magagawa kaya siya para gumaling ito? O kamuhian siya nito kapag nalaman nitong siya ang sanhi ng phobia nito? O iibigin kaya siya sa kabila ng kanyang pagpapanggap at kasinungalingan? Nasa building na siya ng Cerbadeo Corporation Company. Iyon ang building kung saan nais sana niyang mag-apply bilang makeup artist. Nagmamadali siyang tumatakbo dahil kailangan niyang makasali bilang applicant. "Please naman po kuya, kailangan ko itong trabahong to, please." Nakikiusap niyang sabi sa lalaking staff. "Pasensya ka na, huli ka na. Marami na sila sa loob. Kung gusto mo, doon ka sa taas mag-apply. Ang sabi sa amin, open ang application for secretary. Kaya lang baka hindi ka pala matanggap. Pangit pala ang kailangan nila roon." Natatawang sabi ng lalaki. Wala siyang nagawa, kundi ang magpunta pa rin sa second floor kahit na sinabihan na siyang hindi siya matatanggap. "Wala na akong choice. Kailangan kong makapagtrabaho. Inalis din ng mama at papa ang mga credit cards ko. At meron na lang akong 15,000 sa bank account. Kaya kailangan kong makapasok sa trabaho. Ano man ang mangyari." Bulalas niya sa isipan. Nasa may bandang gitna siya ng pila. Pero nang magsimulang tawagin ang mga applicant, nilapitan siya ng staff na babae. Miss?" Tawag nito. Napatayo siya agad. "Bakit po ma'am?" Ngunit tinitigan muna siya nito mula ulo hanggang paa. "Hindi mo ba nabasa sa inilagay naming criteria? Hindi namin kailangan ng maganda. Mas pangit, much better." Nalaglag ang panga niya dahil totoo pala ang sinabi ng lalaking staff sa first floor. Iyon nga po eh. Akala ko nagkamali lang kayo. Kasi di ba po, common na kailangan with pleasing personality. Bakit hindi ako qualified?" Lumapit ng kaunti ang babae. Kasi miss, allergic sa magandang babae ang magiging boss ninyo. Ayaw niya ng may magandang babae na nakakalapit sa kanya para siyang magkakasakit kapag mayroong tulad mo sa tabi niya. Kaya ayun, natatakot na rin siya. Alam niyo, may psychological illness ang amo ninyo. Kaya nga umuwi ka na lang, sayang lang ang oras mo. Yun ngang mga iyon na hindi kagandahan, di pumasa. Ikaw pa kaya, sobrang ganda mo. Palatak muli ng babae. "Ay, thank you ate ha. Sobrang ganda ko ba talaga?" Napapakindat na tanong niya at mas lalong nagpa-cute. Ngunit patay mali siyang tinalikuran siya nito. Agad na nag-iba ang hilat siya ng mukha niya at inismiran ang babae. "Di kaya siya lang yung may ayaw sa akin kasi nai-insecure siya?" Psst! Mahina niyang bulong sabay irap. Ngunit napaniwala siya nang lumabas ang isang aplikante nang umiiyak. Nakita niyang may ibubuga ang itsura nito. Maputi, matangkad at sexy ang babae. Labas pa ang cleavage sa suot na blouse. Pero hindi tinanggap at nakarinig pa raw ito ng masakit na salita. "Ang kapal na mukha ng CEO na yon. Ayaw raw niya sa akin at magkakasakit daw siya kapag ako ang nakasama niya." Narinig pa niyang palahaw ng babae sa kasama nito. Doon na siya kinabahan. Napatayo siya at nagtungo muna sa banyo. Nakaharap lang siya sa malaking salamin habang napapindot ang isang daliri sa ibabaw ng sink. "Ano kayang gagawin ko para matanggap ako?" Tanong niya sa sarili habang nakatitig sa maganda niyang mukha. "Ay nako, hindi ko akalain na problema na pala ang kagandahan ngayon. Di ba nga, ang daming ang mga tao na halos gumastos ng mahal sa surgery para lang makuhang kagandahan." Palatak niya. Kahit na pinagtitinginan siya ng ilang tao na naglalabas-masok sa loob ng CR. Habang nakatitig sa salamin, nakaisip siya ng gagawin. "Mabuti na lang, dala ko ang makeup kit ko."
Bulalas niya. Kaya ang ginawa niya, naglagay siya ng signboard na out of order para walang pumasok sa CR. Ayos, mabuti na lang at mahilig ako magdala ng mga walang kwentang bagay dito sa bag ko. Ah, hindi, may kwenta pala. Gora na, Operation Palit Mukha. Abracadabra! Gagawin kitang singpangit ng mangkukulam. Bulalas niya habang hawak ang makeup brush at nakaharap sa malaking salamin. Hindi, Erase. Hindi naman ganun kapangit. Yung makatarungan lang at hindi mahahalatang makeup lang. Dapat Daisy, yung tamang pangit lang. At nag-makeup na nga siya. Ginamit niya sa sarili ang talentong mayroon siya. Galingan mo Daisy, eto na lang ang puhunan na makakaya mong gawin. Sigaw niya sa kanyang sarili. Dahil sa signboard na inilagay niya, walang nakapasok sa CR. Ano ba yan? Bakit naging out of order ang banyo? Bulalas ng babaeng kausap niya kanina. Makalipas ang 1 oras. Isang babaeng balingkinitan nga, ngunit maitim ang mukha. Makapalang kilay at puno ng maiitim at malalaking nunal sa mukha niya na kulang na nga lang ay matanggap na mangkukulam sa mga pelikula. Nakatulong na dati nang may brace ang mga ngipin niya dahil sa mga sungki. Dahil sa makeup na inilagay, hindi niya makilala ang sarili at tila ba naging ibang tao siya dahil sa sobrang kapangitan. Ay mangkukulam! Bulalas na sabi ng babaeng kumausap sa kanya kanina. Hindi na nga siya nakilala nito. Ma'am, pwede pa po ba akong humabol? Nakita ko po kasi doon sa poster, kailangan nyo ng pangit na sekretary. Baka po sakaling pumasa ako. Tingin ko po, ako ang pinakapangit sa lahat ng mga aplikante. Sabi niya. Nasaan ang resume mo? Tanong ng babae. Ngunit naalala niyang maganda pala ang mukha niya sa picture niya na nasa resume. Ano, may dala ka ba? Mabuti na lang at may hawak na coffee ang babaeng nauna sa kanya. Pakunwari niya itong natabig kaya bahagyang nabasa ang larawan. Ma'am, okay lang po ba kasi nabasa yung picture eh. Pasakalya niya. Oo, okay na yan. Wala namang magbabago kung hindi eh. Pangit ka pa rin. Nanunuyang sagot ng babae. Pahablot nitong kinuha ang resume niya at dinala na sa loob ng opisina. Samantalang, sa loob ng office naroon si Gail. Kasama pa nito ang dating lalaking sekretary na si Anton. Ang dami mong applicant ah. Ganyan ka ba talaga kaaligaga? Hindi mo pwedeng kung sino na lang yung nandyan eh, yun na lang. Masyadong magaganda ang mga available na sekretary dito sa kumpanya natin. Gusto mo ba talaga akong mamatay ng maaga, Anton? Pagalit na sagot nito habang isa-isang binubuklat ang mga naipong resume na nasa harapan nito. Oh, easy! Natatawa pa nitong napatingin. Bakit? Nilalagnat ka pa ba kapag may maganda sa tabi mo? Di na masyado. Kaya lang, di talaga maganda ang pakiramdam ko kapag may maganda sa tabi ko. Para akong hihimatayin. Nagsisikip ang dibdib ko. Alam mo, patingin ka na sa doktor mo. Kailan ba ang balik ng psychiatrist mo? Tanong ni Anton. Shut up. Baka may makarinig pa sa'yo. Isipin pa na babaliw na ako. Malakas na natawa si Anton. Hindi pa ba? Ang ginagawa mo isang malaking kabaliwan na sa iba. Ikaw lang yata ang lalaking CEO na ayaw sa sekretary na maganda. Nakakaloko ka talaga. Tapos, ayaw mong isipin nilang baliw ka? Sa bagay, weirdo lang. Hindi pa naman baliw. Pang-aasar nito. Umalis ka na nga. Magpunta ka na sa Bahrain. Doon ka na lang habang buhay. Total naman, ay ginusto mo yan. Mainit ang ulo na sabi ni Gail sa dating sekretary. Miss Lulu! Tawag nito sa assistant. Bakit sir? Tanong nito nang makapasok. Itong sira ang resume, pauwiin mo na. Itong 3 ang papasukin mo. Utos nito, ngunit nag-alanga na nagsalita ang empleyada. Sir, huwag kayong magagalit ha. Umuwi na po yung 3. Iyan na lang sira ang picture sa resume ang nasa labas ngayon eh. Sabi ng babae. Pero huwag kang mag-alala sir. Napakapangit niya. Tsak na hindi ka magkakasakit kasi pangit na pangit parang mangkukulam na nga eh. Kaya lang ingat ka sir. Huwag mo siyang sisigawan. Baka mamaya kulamin ka niya. Miss Lulu,
Galit na banta nito sa empleyada. Papasukin mo na lang. May nalalaman ka pang kulam. Galit na utos ni Gail. Agad nang sumunod ang babae at tinawag siya sa labas. Laking pasalamat niya kasi sumuko ang 3 natitirang aplikante. Hindi naman kagandahan ng 3 iyon pero ginalingan niya ang pagde-discourage sa mga ito. Ano? Ako na ba? Masigla niyang tanong. Oo, may iba pa ba? Nakita mo namang umalis na yung 3. Talo na raw sila kung papangitan lang din ang labanan at hindi credentials. Sagot ni Lulu. Bakit? Maganda rin naman ang credentials ko. Graduate ako ng 4-year course, kaya di nalugi si sir. Katwiran niya. Ay nako, ang daldal mo. Pumasok ka na roon. Ewan ko lang kung makadaldal ka pa kapag pinagsungitan ka ni boss. Itinuro nito ang daan papasok sa opisina niya. Pagpasok pa lang niya sa loob ng opisina, ramdam na niya ang matinding lamig. Hindi lamang ng lamig na nanggagaling sa aircon, kundi lamig mula sa lalaking nakaupo sa swivel chair at tutok sa hawak na papel. Have a seat. Maiksing utos nito sa kanya kahit na hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Ngunit pasimple. Anong pangalan mo? Tanong nito. Sir, hindi niyo po ba nabasa dyan sa resume ko? Kinakabahan niya ring tanong. Napasandal ito at seryoso ang mukha na tumingin sa kanya. Maya-maya, nag-cross arms ito bago muling nagsalita. So, kung ganon, lahat ng nakalagay sa resume mo, hindi ko na pwedeng itanong? Sarkastikong tanong din ng binata. Hindi naman po sir. Sige lang, wag po kayong mahiyang magtanong sa akin. Sinabayan niya ng maluwang na pagkakangiti. Kaya na nga bang sinasabi ko eh. Kaya ayoko ng babaeng sekretary. Bukod sa tatanga-tanga na, kung ano-ano pang mga sinasabi. Sir, ang dami mo namang ayaw. Kanina kasi, sabi sa akin doon sa labas, ayaw mo rin ng maganda. Ano ba talagang gusto mo? Lalo pa niyang pinangiwi ang mukha niya. Kaya lalong pumangit iyon sa paningin ng binata. Gusto ko yung aplikante na para bang siya na ang boss. Like you. Itinuro pa siya nito. O ano, itutuloy pa ba natin to? O ikaw na ang boss simula ngayon? Oo naman sir. Tuloy natin to. Kailangan ko ng trabaho eh. Pasensya ka na talaga sir. Paghingi niya ng tawad. Huli na nang maisip niyang mali ang sagot niya kanina. Ay nako Daisy, kahit kailan ka naman oo. Kamuntik pa niyang mahampas ang ulo. Napansin ko lang, weird ka. Medyo tumaas ang boses nito habang nakatitig sa kanya. Ay, hindi po sir. Sige na po, tanggapin niyo na ako. Hindi na po ako uulit. Promise, babawasan ko na po ang katangahan ko at pagbubutihan ko po ang trabaho ko. Tinitigan siya nito ng mabuti. Inalam ang bawat anggulo ng mukha niya. Yan bang mga nunal mo? Totoo yan? Nakakunot noon itong tanong. Tsaka, bakit ka nakasalamin na makapal? Malabo bang mga mata mo? O porma mo lang yan? Oo sir, malabo po ang mga mata ko. Sa totoo nga lang po, hindi ko kayo makikita kapag wala ito. Pagsisinungaling niya. Okay, mag-start ka na bukas. Sagot ng lalaki. Nanlaki naman ang mga mata niya nang marinig ang tinura ng boss. Yes! Yes! Sir, bago po ang lahat, magkano po ba ang sweldo sa pagtatrabaho ko simula bukas? Tanong niya na nahawakan pa ang 2 kamay ng lalaki. Ano ba? Mabilis nitong binawi ang mga kamay mula sa pagkakahawak niya. Ano ang pangalan mo? Inis nitong tanong. Daisy Zale. Mabilis niyang tugon. Okay, Miss Daisy. Bukas na lang tayo magkita uli. Pwede ka nang umuwi. Seryoso pa ring utos nito sa kanya at halatang naaalibadbaran sa kanya. Yung sahod ko po? Pahabol niyang tanong. Talaga bang mukha kang pera? Sige, mamaya, sasabihin ko kay Miss Lulu na papirmahin ka ng kontrata na puro sweldo mo lang ang mababasa mo. Gusto mo ba yon? Sarkastiko nitong tanong. Naiiling na lang siya at lihim na umismid sa boss niya. Grabe naman kayo sir. Huwag kang masyadong masungit. Baka po habang bata ka pa dumadami na ang mga wrinkles mo. Tapos sinabayan niya ng ngisi at peace sign sa 2 daliri. Matalim na titig na lang ang itinumbas nito sa kanya. Kinabukasan, mas inayos na niya ang pagme-makeup para mas pumangit.
Nagdagdag siya ng ilang props para mas magmukhang tunay na nga na nunal ang nasa mukha niya. Black na suit and skirt ang suot niya. Nakita niya kasi ang ganoong outfit sa mga napapanood niyang pelikula. Miss Daisy, bakit naman itim na itim ka? Para namang may pupuntahan ka palaging libing. Bukas, ibahin mo yung outfit mo ah. Utos ng boss niya. Tapos tumayo ito at lumapit sa kanya. Pinatayo siya nito sa pamamagitan ng pagkumpas. Sorry sir, ang akala ko kasi galit ka sa magaganda kaya ito ang sinuot ko. Miss Daisy, nakalunok ka ba ng mikropono? Bakit palagi ka nalang sumisigaw? Hindi po sir, sorry po, kinakabahan lang po ako kasi first day ko. Sagot na naman niya ng pasigaw. Allergic lang ako sa mukha ng babaeng maganda. Pero hindi sa ibang bagay. Ang gusto ko, yung taong palagi kong nakikita, palaging naka-light colors. Yung para bang maaliwalas tingnan. At please lang, maging kalmado ka, pwede ba? Napatango siya at hindi na sumagot. Maya-maya'y sabay pa silang napalingon nang may kumatok sa pintuan ng opisina. Sabay bukas na rin. Iniluwa noon si Prency. Maganda at super sexy sa paningin niya. Ito pala ang manager ng mga makeup artist sa kumpanya nila. Nanlaki ang mga mata niya dahil kilala niya ang babae. Malakas na bahing ang unang pinakawalan ni Gail. Hindi pa rin ba nawawala ang sakit mong yan? Tanong nito. Tapos umupo sa sofa na naroon, nakipag-usap sa binata. Well, sabi ko naman sa'yo, kapag ganito, may kaharap akong magandang babae, nababahing ako. Napansin naman niyang tila kinilig ang babae at nagustuhan ang sinabi ng boss niya. Naipit niya ang mga labi. Gusto niyang matawa sa ikinikilos ng babae sa harap ng boss niya. Hindi nito namamalayan na nakapamuri na ito sa lagay na iyon. I mean, tama, magandang babae ka, pero hindi pa rin babae ang tingin ko sa'yo. Habol at paglilinaw nito sa babaeng kaharap. Ouch! Ang sakit naman nun! Bulong niya ngunit narinig iyon ng babae. I know, pero it's a big compliment pa rin na masabihan ng maganda. Nabahing ka. Sapat na yun sa akin. Tapos tumalikod na ito at umalis nang iabot ni Gail ang papeles na kailangan nito. Agad naman niyang nilapitan ang boss niya. Sir, bakit ka naman ganun sa kanya? Tama na nga yung nabahing ka sa harapan niya kasi maganda siya. Tapos dinugtungan mo pa. Anong klase ka bang lalaki? Palatak niya. Nagulat si Gail. Natigilan at napatitig sa kanya. May pairap-irap pa kasi siya. At nagtaka ito kung bakit kahit napangit siya, para na naman itong mababahing. Lumayo ka nga sa akin, mababahing ako, di na lang dahil sa magaganda. Kundi pati na rin sa mga pangat na tulad mo kung palagi kang nagsasalita ng ganyan kalapit sa harapan ko. Nakita mo yung layo ng mukha mo sa mukha ko? Nanlalaki ang mga mata nito sa inis dahil sa kanya. Isang dangkal na lang oh. Kulang na lang, halikan mo na ako. Tama ba yun? Bakit ko naman kayo hahalikan, sir? Grabe, baka pala mag-isip. Sagot niya sabay talikod. Sino bang dahilan ng pagiging pangit ko? Kainis? Sa isip niya. Tapos kumikibot ang mga labi niya na para bang may sasabihin. Ano Miss Daisy? May gusto ka bang sabihin? Wala po sir. Sige po, babalik na po ako sa pwesto ko. Sabi niya sabay labas ng office nito. Lumipas ang isang linggong na itatawid niya ang kanyang pagpapanggap. Hindi nakakahalata ang lahat sa kanilang opisina. Kararating pa lang niya ng araw na iyon at wala pang 5 minuto nang dumating din ang boss niya at tawagin siya nito. Miss Daisy! Tawag ni Gail. Bakit po sir? Tanong niya nang makapasok. Pakatimpla nga ako ng kape. Utos nito habang nakayuko at may binabasang mga papel. Sa utos na iyon siya nag-alala. Pagdating sa mga ganoong bagay, halos wala siyang alam. Lumaki siya ang nag-uutos sa mga maid nila. Kaya sa oras na iyon, pinag-iisipan pa niya kung paano magtimpla ng kape. Lalabas pa sana siyang muli at magtutungo sa pantry. Oh, saan ka pupunta? I said I want coffee. Ayoko nang binibili. Gusto ko yung tinitimpla. Sabi pa nito. Wala siyang nagawa kundi nagtungo sa table kung saan nakalagay ang coffee maker at ilang kape na madalas nitong inumin.
Walang gana niyang sinusubukang gawin ang pagtitimpla ng kape. Ngunit nagulat siya nang nasa likod pala niya ang binata. Natapunan siya ng mainit na tubig sa kamay nang dahil sa gulat. Ano ba naman kasing ginagawa mo sa likod ko? Ayan tuloy, napaso ako! Pasinghal niyang tanong sa boss niya. Naipatong nito ang dalawang kamay sa sariling bewang habang nakatitig sa kanya. Aba, bakit ako pang sinisisi mo? Ikaw nga yung tatanga-tanga riyan. Sukat ba namang pindutin mo yung thermos na wala namang nakalagay na baso? Ano ba kasing nasa isip mo? Galit na bahagya siya nitong tinabig. Wala ka bang alam sa ganito? Tingnan mo maigi para malaman mo kung paano magtimpla ng kape. Tapos kinuha nito ang maliit na mug at ito na ang nagtimpla ng sariling kape. Anong klase ka ba namang sekretary? Wala kang alam gawin? Tao ka ba? Magtitimpla lang ng kape, hindi mo pa magawa. Nakakainit ang ulo. Singhal pa nito habang hinahalo ang kape sa mug. Tsaka nito ininom iyon. Napatras naman siya at napapangusong nakatitig lang sa binata. Tinalikuran niya ito at nagbalik siya sa kanyang table. Pagbalik niya roon agad niyang nilagyan ng ointment ang napasong bahagi ng kamay niya. Napatingin din siya sa salaming nakalagay sa harap ng table niya. Doon niya nakita na napakalaki pala talaga ng pagkakaiba ng tunay niyang hitsura sa hitsura niya ngayon. Marahan niyang pinunasan ng luha sa mga pisngi niya na nooy nababalutan ng makapal na kulay brown na makeup. Pinagmukha niyang negra ang sarili para lang matanggap siya sa trabahong iyon. Humanda ka. Gagawin ko ang lahat para lang asarin ka. Akala mo ikaw lang ang lalaking tumawag sa akin na tanga? At dito ko lang magagawa mga bagay na to. Tapos napaisip siya kung iyon ba talaga ang nais ng kanyang mga magulang na maranasan niya. Ma, ito ba ang dapat kong matutunan sa buhay? Kung paano ang hamakin ng ibang tao? Pakiramdam ko, ang baba ko. Pero okay lang, kung sa pamamagitan nito, matututo ako. Sabi niya sa sarili. O ngayon, nag-e-emote ka pa riyan. Di ka na nga marunong magtimpla ng kape, mag-iiyak ka pa riyan. Halika nga rito sa loob ng office ko. Utos nito sa kanya habang hawak ang tasa ng kape. Tapos nauna nang pumasok sa opisina nito. Tumayo naman siya at sumunod sa boss. Bakit ba? Inis niyang tanong. Kulang pa ba ang mga pang-iinsulto mo? Ano, may sasabihin ka pa ba bukod sa pangit na ako, hindi pa ako marunong magtimpla ng kape? Hindi niya napigilang ilabas ang saloobin niya. Pahiyang-pahiya siya at iyon ang nararamdaman niya. Bumuntong hininga ang binata. Okay, I'm sorry kung napagsabihan kita ng masakit na salita. Hindi ko dapat ginawa yon. Okay na ba sa'yo ang pagsasorry ko? Tanong nito. Napatitig siya sa binata at nakita niyang sincere naman ito sa paghingi ng tawad. Kung okay ka na, pwede bang gawin mo itong mga papeles na ito? Dito ka sa kabilang computer. I-encode mo. Siguro naman, eto, kaya mong gawin. Mahinahon na nitong tanong. Kinuha niya ang mga papel. Sa labas ko na lang po gagawin. Ayoko makita yung pagmumukha mo. Naalala ko yung mga sinabi mo sa akin Pakiramdam ko napakababa ko. Sagot niya tapos tatalikod na sana. Pero nagulat siya nang hawakan nito ang isang palapulsuhan niya at pahila siyang dinala sa harap ng computer. Huwag nang matigas ang ulo mo. Nagsorry na ako, di ba? Kaya dyan mo gagawin para mabantayan kita. Gusto kong makita kung may alam ka ba talaga sa ganitong trabaho. Baka mamaya, ang alam mo lang pala sa buhay ay mag-makeup at manood ng TV. Napakross arms pa ito sa tapat ng dibdib tapos sumandal ng kaunti ang puweta nito sa lamesa. Nakita niyang nakatitig lang ito sa kanya at naghihintay kung gagawin ba niya ang utos nito. Paano puro makeup? Sa pangit kong to? Magme-makeup pa rin ba ako? Di sana maganda ako ngayon sa harapan mo at hindi pangit. Katwiran niya. Shut up! Trabaho na! Pasinghal nitong utos at may himig ng galit. Kaya tumigil na rin siya at naisip niyang baka sisantehin pa siya nito kapag lalo niyang ginalit. Ngunit sadyang likas sa kanya ang pagiging madaldal. Matanong ko lang sir, bakit ba kasi allergic ka sa mga maganda? Bakit? Nabasted ka na ba? Bakit nagkakasakit ka sa tuwing may maganda sa paligid mo? Basta, sa akin na lang yun. Sabihin na lang natin na may magandang babae akong nakilala noon. Kaya lang,
Hindi ko na alam kung nasan siya. At simula noon, napuno na ako ng pagsisisi. Bakit ako naduwag? Bakit hindi ko siya kinilala ng araw na yon? Bakit hindi ko inalam kung saan ko siya pwedeng makita muli? At yun siguro ang dahilan ng trauma ko. Bakit nga? Basta. Siguro dahil ayoko magkagusto sa iba. Baka para lang sa babaeng iyon ang puso ko. Kaya ganun. Nalilito ring sagot nito sa kanya. Hay nako, kung sino man siya, mapalad siya. Kasi may isang lalaking nagkakasakit ng dahil sa kanya. Gusto ko rin yun. Ang pahirapan ng isang lalaki dahil sa kagandahan ko. Bulalas niya habang ginagawa ang trabaho. Maganda ka? Pang-aasar nito. Oo. Singhal niya, pero alam niyang hindi ito maniniwala. May isang buwan na siya sa kumpanyang iyon. Madalas pa rin siyang makaramdam ng inggit sa mga empleyado ng makeup department. Nakikita rin niya iyong mga bagong kandidato sa patimpalak pagdating sa pagme-makeup. Yun sana ang a-applyan niya noon, kaso walang bakante. Pero kahit na ganoon, masaya siya dahil nakapasok pa rin siya sa kumpanya at naiisip niya na kapag okay na ang lahat, magtatapat siya sa boss niya at papasok sa makeup department. Pero ang malaki niyang tanong, kailan kaya magiging okay ang lahat? Alam niyang hindi niya pwedeng ilantad ang tunay niyang mukha hanggat may sakit ito. Habang nag-iisip, biglang may naglapag ng folder sa ibabaw ng table niya. Kamusta ka? Mabuti naman pala ang dulot mo kay Sir Gale. Hindi na siya gaanong masungit sa mga tao rito, lalo na sa aming mga magaganda. Pero syempre nakakainggit ka ha, kasi palagi kanyang kinakausap. Talaga yatang allergic siya sa mga magaganda kasi ikaw natitiis niya makausap. Pangit ka kasi. Aray ang sakit ha. Di ko naman ginustong maging pangit no. Pero okay na rin, at least hindi kasing pangit ng mga ugali niyo. Sagot niya sabay inismera ng empleyada at tumayo sa pwesto niya at dinala ang inilapag nitong folder sa loob ng opisina ng boss niya. Ang lakas ng insecurities niya sa akin ha. Bulalas pa niya. Nang araw na iyon, mabilis niyang natapos ang mga gawain na ibinigay sa kanya ng boss niya. Natutuwa naman si Gale dahil habang tumatagal ay naaasahan na siya nito sa mga trabahong ipinapagawa sa kanya. Nakikita nito na bukod sa maayos ang mga schedule sa work ay nagagawa na rin niyang magtimpla ng masarap na kape. Hindi niya alam na lihim na napapangiti ang boss niya habang pinagmamasdan siya. Napapaisip ako sa babaeng to. Hindi siya maganda pero may mga anggulo ang mukha niya na para bang nakita ko na. Di ko lang maalala kung saan eh. Basta, okay siya Gale. Siya na lang para hindi ka mahulog. Tandaan mo, iisang babae lang ang mahal mo. Hindi ka mahuhulog sa ibang magagandang babae. Bulalas ng binata sa isip nito. Hanggang sa tumunog ang cellphone nito. Hello, this is Gale. Sabi nito habang hawak ang cellphone. What? Bakit kailangan pa ako magpunta riyan? I'm sure maraming babae riyan. Alam mo namang may allergy ako sa kanila. Mahina nitong sabi sa kausap. Di isama mo yung pangit mong sekretary. Natatawang sabi ni Anton, ang pasimuno ng pag-aaya ng beach outing na yon. Okay sige, itatry ko. Kapag hindi siya pumayag, o kaya naman hindi gumana ang sinabi ninyo, pagbabayarin ko kayo ng tig-1,000,000. Maliwanag? Nagtawanan lang ang mga kausap nito buhat sa kabilang linya. Naiiling si Daisy sa narinig. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng sakit ang dumapo sa binata. Naisip niyang i-research ang maaaring naging sakit nito. Venustrophobia o Caliginophobia. Ito ay ang takot o labis na pagkabalisa ng isang tao, partikular na ng mga kalalakihan sa mga magagandang babae. Karaniwang nagdudulot ito ng pagtakas o pag-iwas sa pakikisalamuha sa mga magagandang babae dahil sa nararamdamang takot o kaba. Basa pa niya mula sa screen ng computer na nasa harap niya. Bahagya siyang napalingon sa binata. Nakaramdam siya ng kaunting pag-aalala. Hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit sa kabila ng pagiging masungit nito sa kanya noong una, tila mas nanaig na ngayon ang pag-aalala sa puso niya para sa boss. Daisy,
Nag-aalanganing tawag nito. Ramdam niyang may gusto itong sabihin. Ano ba yun, sir? May inis na tanong niya kasi ang tagal magsalita ng binata. Kasi nagkakaayaan ng mga kabarkada ko. Inaaya nila akong mag-beach. Kasama nila yung mga partner nila. Ako lang ang walang partner eh. Pasimple itong sabi at nauutal pa. Napansin niya ang panginginig ng ilang daliri nito habang nakapatong sa sandalan ng inuupuan niya. Napatayo siya. Edi kumuha ka, sir. Mayaman ka naman, maraming pera. Tsak na maraming babae na magkakandara pa na samahan ka. Sagot niya nang wala sa loob. Alam mo na ngang allergic ako sa mga magaganda eh. Ano ka ba? Medyo naiinis na sagot nito. Iniintay niya kung ano pang salita ang pakakawala nito bago sabihin ang mga dapat sabihin. Okay, sige. Pag-isipan mo muna. Ikaw na ang isasama ko. Sa susunod na buwan pa naman yun. Kung makakakita ako ng mas pangit kaysa sayo na pwede kong isama, siya na lang. Pero kung wala, ikaw na lang. Dugtong nito. Alam mo, sir, nagtataka talaga ako kung ano ang dahilan ng phobia mo sa magagandang babae. Pero kung may kapalit, okay lang sa akin. Let's say, 30,000? Pwede na yun sa akin. Nasabi niya iyon dahil alam niyang kailangan niya ng mamahaling make-up para sa araw na iyon. Nanlaki ang mga mata nito. Ano? 30,000? Hello? Beach lang yun. Tsaka mag-e-enjoy ka rin dun. Sir, ikaw lang ang natutuwa na makakita ng pangit. Sigurado ako na uulanin ako ng pintas doon. Sinong tao mag-e-enjoy sa ganun? Sige nga. Naiiritang tinalikuran niya ito at lumabas ng opisina. Kainis siya. Kung yung tunay kong mukha, baka mag-enjoy pa ako. Bulong niya, tapos biglang tumunog ang cellphone niya. Nabasa niya ang message ni Jaya, ang kaibigan niyang lumuwas pa galing Palawan para bisitahin siya. Nakalimutan niya na nag-makeup siya ng pagkapangit-pangit at hinarap niya ang kaibigan sa ganong hitsura. Jaya, kamusta? Kauuwi mo lang galing Palawan? Tanong niya sa kaibigan na makababa sa lobby. Nanlaki ang mga mata nito at napakunot noo. Muntik na siyang hindi makilala. Daisy? Ikaw ba yan? Anong nangyari sa iyo? Bakit nagkaganyan ang mukha mo? Ngunit nahila niya ito tsaka dinala sa kantin nila. Huwag ka nalang maingay na hindi ito ang tunay kong hitsura. Ano, okay ba? Parang tunay, di ba? Ano, daig ko na ba ang pinakasikat at magaling na makeup artist? Ano, sagot. Malakas na buntong hininga ang ginawa nito. Lokaret, ano ba namang ginawa mo sa sarili mo? Nakakaloka ka. Talaga bang wala ka ng choice kundi ang gawin yan? Sobrang itim na mukha mo. Kaunti na lang para ka ng negra sa kaitiman. Tapos may mga maiitim ka pang nunal. Saan mo nakuha yan? Alam mo naman na short ako sa budget. Kaya pinush ko na. Kahit na pangit ang gusto niya. May sakit daw yung CEO. Allergic sa magagandang babae. Eto yung naisip kong paraan. Ang alin? Ang punuin ng makeup ang mukha mo araw-araw? Babad ka sa makapal na makeup? Mabuti na lang mamahalin at long-lasting ang brand ng makeup mo. Ay, nako Daisy. Hindi ko alam kung bakit ka umabot sa ganyan. Buntong hininga na lamang ang ginawa ng kaibigan. Yan ba ang nagiging bunga ng pagtuturo sa iyo ng mga magulang mo na maging matured? Di mo kasi sila pinakinggan. Isa pa yung pagpapalit mo ng pangalan. Okay lang. Alam ko sa ganitong paraan, magiging proud na sila sa akin. At least, nagagawa ko ng tumayo sa sarili ko mga paa, hindi ba? At huwag mo nang banggitin pa ang pagpapalit ko ng pangalan. Una pa lang sinabi ko na yun sa kanila na kapag nakatapos ako ng kolehiyo, papalitan ko ang pangalan ko. Sagot niya na napapanguso pa. Hindi na lang nakakibo si Jaya. Habang naglalakad siya palabas ng building nila, nakita siya ni Gail. Tumakbo ito at bigla na lang umakbay sa kanya. Ano ba? Para ka namang... Natigilan siya nang makita na boss na pala niya ang biglang umakbay sa kanya. Ano? Nakapag-isip-isip ka na ba? Sa bagay, may isa't kalahating buwan ka pa. Sabi nito. Tara na, ihahatid na kita pa uwi sa bahay mo. Ayan ito, nanlaki naman ang mga mata niya. Agad niyang naisip na hindi siya nito pwedeng ihatid at baka magpresenta pa itong pumasok sa loob ng bahay niya. Naku sir, hindi pwede. Bulalas niya. Bakit naman? Teka nga,
Huwag mong sabihin na iniisip mong pagsasamantalahan kita. Wait, lilinawin ko lang sa'yo na may laman na ang puso ko. Kaya ako may trauma sa magagandang babae. Kasi di na ako pwedeng magkagusto sa ibang babae. Yun lang yun. At hindi pa ako baliw para sa'yo mahulog. Mayabang nitong paliwanag. Talaga ba? Kahit na pangit ang mukha ko, may mga magagandang katangian naman ako. Iyon na lang ang panlaban ko. At huwag mo kong insultuhin dahil lang pangit ang mukha ko. Diyan ka na nga! Sabay talikod siya at tumakbo palayo sa boss niya. Uy, di ka naman mabiro. Joke lang yun. Para sa akin maganda ka. Yung kalooban mo. Sigaw pa ni Gail. Pero hindi na niya iyon narinig dahil nakasakay na siya ng bus. Habang nakasakay siya sa bus, naalala niya ang tunay niyang dahilan. Ayoko lang na makita mo ang tunay kong hitsura. Tapos, layuan mo rin ako. Sa ilang buwan nating pagsasama bilang mag-amo, nahulog na yata ako sa'yo. Sana, nanatili ka na lang masungit at masama ang ugali. Sana hanggang ngayon, galit pa rin ako sa'yo. Tumutulo ang luha niya habang naiisip ang mga katagang iyon. Nang umagang iyon, pumasok siya ng may manipis na make-up. Paubos na ang makeup niya dahil araw-araw, dark brown ang buong mukha niya hanggang leeg at mga braso sa kamay. Kaya iyon din ang unang naubos. Nagsuot siya ng long sleeves at turtleneck para di makita na iba ang kulay ng balat niya sa kulay ng mukha niya. Ganoong klase ng pagtitiis ang ginagawa niya araw-araw. Daisy, parang may nakakapanibago sa mukha mo ngayon. Tanong ng isa sa mga employee, kasama niya ito sa itaas. Ha? Ano naman yun? Naiiritan niyang inayos ang suot na damit. Wala, parang lalo kang pumangit. Ano, nadagdagan ba talaga ang mga nunal mo sa mukha araw-araw? Hay nako, dyan na nga kayo. Kaya kayo ayaw kausapin ni Sir Gail kasi magaganda kayo. At least, kahit napangit ako, palagay siya kapag kaharap niya ako. Pinalalakas na lang niya ang loob. Naalala niya tuloy noong bata pa siya na may binuli rin siyang pangit na bata. Doon niya lang nalaman ang pakiramdam ng mabuli dahil sa hitsura. Bagay na hindi niya pinagdaanan noon dahil ipinanganak siyang maganda. Daisy, let's go. Marami pa tayong gagawin at mula ngayon doon ka na sa loob ng opisina ko. Nagkakasakit ako kapag lumalabas ng office ko. At puro mukha ng mga plastic na taong nakikita ko. Let's go. Bulalas na utos ni Gail. Hindi nila alam na nasa likod lang pala nila ang binata. Nagulat siya nang hawakan nito ang palapulsuhan niya at isabay siya sa personal elevator nito. Nanlaki ang mga mata ng mga tao dahil mahigpit si Gail pagdating sa elevator. Ayaw nito nang may kasabay kaya may sarili itong elevator. Nako sir, bakit naman isinabay mo pa ako rito sa elevator mo? Magtataka silang lahat. Alam kasi namin na ayaw mong may kasabay. Maganda ka ba? Allergic lang ako sa kanila. Ayoko sa mga taong panlabas na anyo lang ang kagandahan. Pero pangat at bulok naman ang kalooban. Katulad nila. Nakataas ang isang kilay na sagot nito. Tapos tipid na ngumiti. Sa puntong iyon, tumibok ng mabilis ang puso niya. Sandali rin siyang napatitig sa mukha nito. 3 oras mahigit na siyang nakaharap sa computer at nagtatrabaho. Ngunit ramdam pa rin niya ang malakas na tibok ng puso. Sa tuwing mapapalingon siya sa binata, nagugulat siya kasi parabang daig niya pa ang tumatakbo sa treadmill. Nakasteady lang naman siya, pero bakit ang bilis ng tibok ng puso niya? Hindi niya alam na napansin siya nito. Daisy, okay ka lang ba? Ha? Oo naman sir. Sagot naman niya. Maya-maya, hindi niya napigilang lumapit sa harapan ng binata. Sinalon niya ang mukha habang nakapatong ang mga siko niya sa ibabaw ng table nito. Nagpapa-beautiful eyes pa siya ng mabuti. Gusto niyang malaman kung may dating ba iyon sa amo. Miss Zale, okay ka lang ba? May sakit ka ba? O baka naman nalipasan ka ng gutom? Sabi ko naman sa'yo, tigilan mo na yan. Puna ni Gail sa kanya. Sir, matanong ko lang, kailan ba nagsimula ang pagkakaroon mo ng takot sa mga magaganda? O kaya allergy?
Di ba ipinaliwanag ko na yan sa'yo? Paulit-ulit. Nasan ba yung babaeng yun? Hanapin ko kaya para sa'yo, para gumaling ka na. Seryoso niyang sabi. Naisip niya na kung gagaling na ito, makakabalik na siya sa tunay niyang mukha. Sabing nasa Canada na raw nakatirang buong pamilya niya. Malamang pati siya. Wala sa loob na sagot ni Gail. Sure ka ba? Anong pangalan ng babaeng yun? Ang totoo niyan, mukha lang niya ang naalala ko. Eto, may picture niya ako. Pero bata pa siya rito. First year college. Ngunit maya-maya, may naalala ito. Naalala ko na. Maria Micaela Dalia, ang pangalan niya. Dugtong ng binata. Natigilan siya sa pangalang binanggit ng binata. Paulit-ulit na nag-echo sa tenga niya ang pangalang iyon. Tapos marahan niyang dinampot ang larawan at tumambad nga sa kanya ang tunay niyang mukha kapag walang make-up. Napalayo siya at napatitig sa binata. Biglang nag-flashback sa kanya ang isang alaala noong first year college siya. Saan ka pala nag-college? Pahabol niyang tanong. Sa St. Nicholas University. Sagot lang nito na nasa computer nakatutok ang mga mata. Dahan-dahan siyang lumayo sa lamesa. Bakit? May problema ba? Kung wala, tapusin mo na yan at kumain na tayo. Gutom na rin ako eh. Ngunit tila wala siyang narinig na muling bumalik sa sarili niyang upuan. Hoy, ano na? Sabi ko iligpit mo na yan at sabayan mo akong kumain doon sa kantin. Ano bang naiisip mo at gustong-gusto mo kong isabay kumain? Para ano? Para walang ibang lumapit sa'yo kasi napapangitan sila sa akin? Paano mo ako natitiis tingnan kung napakapangit ko naman? Inis niyang singhal sa binata. Ba't ka naninigaw? Para inaaya ka lang kumain eh. Kung ayaw mo, edi wag. Mauna na ako sa'yo. Tumayo ito at lumabas ng opisina. Grabe ang sungit. Di niya ba alam na sanay na ako sa mukha niya? At ilang beses ko bang sasabihin sa kanya na gusto ko nga siya kaysa sa iba? Ay, bakit ko ba kinakausap ang sarili ko? Napapakamot batok na bulong ni Gail at naglakad na lang pasakay ng elevator nito. Nang makaalis si Gail, agad niyang hinanap sa internet yung batch ni na Gail sa paaralang pinapasukan nila. Nakita nga niya at naalala niya yung pangyayaring iyon. Siya nga si Maria Micaela Dalia Zale. Ang babaeng namahiya kay Gail noong first year pa lang siya. Ngunit nang makagraduate siya, pinapalitan niya ang pangalan niya bilang Daisy sa legal na paraan. Masyadong mahaba ang pangalan niya, kaya ginawa niya yon. Napukpok niya ang sariling ulo. Ay nako, paano to? Gusto ba niya ako? At dahil lang doon, nagka-phobia na siya sa mga magagandang babae? Naguguluhan niyang tanong sa sarili. Simula nang malaman niyang siya ang babaeng sanhi ng sakit ni Gail, hindi niya alam kung itutuloy pa ba niya ang trabaho roon. Paano ko sasabihin na ako ang babaeng matagal na niyang mahal? Pero gusto lang ba niya ako dahil maganda ako? Ang unfair naman. Dapat magustuhan niya ako kahit pangit ako. Bulong niya sa isip. Habang naliligo, iniisip niya kung paano gagaling si Gail sa phobia nito sa magagandang babae. Kailangan ko siyang tulungang gumaling para matapos na ang lahat. Mahal ko na siya, pero hindi ako pwedeng magpakilala hanggat hindi siya maaayos. Para pag nakilala niya ako, hindi siya magalit. Tanging naisip niya. Biglang tumunog ang doorbell. Nagulantang siya. Agad kumuha ng tuwalya at itinakip sa katawan. Sino to? Wala naman akong inaasahang bisita. Sinilip niya kung sino ang nasa labas. Nanlaki ang mata niya. Si Gail. Hala! Bakit nandito siya? Kaloka! Taranta niyang itinago ang mga picture frame. Daisy, si Gail to. Tawag nito. Sandali lang. Magbibihis lang ako. Mabilis siyang nagligpit at nagbihis. Tsaka nag-facial mask. Pagbukas ng pinto, pinapasok niya ito. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Taka niyang tanong. Facial mask sir. Baka sakaling gumanda ako. Kinakabahan niyang sagot. Talaga? Gusto mo nang magpaganda? Magre-resign ka na ba? Hindi naman po. Ang gusto ko sir, gumaling ka.
Maging normal ang buhay mo. Kalimutan mo na si Micaela. Nandito naman ako kung gusto mo. Ako na lang ibigin mo, sir. Bulalas niya. Bigla niyang pinukpok ang sarili. Ay, baliw ka talaga, Daisy. Sa isip-isip niya. Pwede naman. Matagal ko nang tanggap na wala na siya. Pag-iisipan ko. Sabi ni Gail, nakatitig sa mga mata niya. Napayoko siya. Alam niyang parang niloloko niya ito. Dumaan lang ako para ipaalala na sa makalawa na ang alis natin papuntang beach resort ni Anton. 4 na araw tayo roon. Kung may kulang ka, bibigyan kita ng pambili. Okay lang, may mga dala naman ako. Sagot niya. Naalala niyang wala na siyang long-lasting makeup. Nagpaalam si Gail at umalis. Hindi niya na itanong kung paano nalaman nito ang bahay niya. Naghanda siya ng gamit at doon lang naalala na wala nga siyang long-lasting makeup. Nako patay, dapat pala tinanggap ko yung pera. Hapon nang dumating sila sa beach resort. Lahat ay naghahanda ng maligo sa dagat. Pero nakita niyang nakaharap ulit si Gail sa laptop. Oh, sir, hindi ka ba sasaya kasama nila? Nandun na sila sa dagat oh. Bakit? Ikaw? Ayaw mo rin? Di ako marunong lumangoy. Palusot niya. Ayaw niya lang lumusong dahil mumurahin ang makeup niya. Maraming magaganda roon. Baka magkasakit ako. Sir Gail, tingin ko hindi naman yan sakit. Kalimutan mo ng babaeng yun at magmahal ka muli. Yung hindi maganda pero mabait. Katulad ko. Di ko sinasabing ako mismo ha. Pero mawawala yung sakit mo kung matatanggap mong may mas hihigit pa sa kanya. Di ko nga alam. Kung mahal ko siya, bakit hindi ko siya hinanap? Gusto ko ba talaga siya? Mahal ko ba talaga siya? Tanong ni Gail. Ewan ko. Baka naduduwag ka lang. Kaya umiiwas ka sa babae. Imbes na nagkasakit ka, dapat hinanap mo na lang siya. Napailing si Gail. Nonsense. Hinanap ko siya, pero wala na sila sa dati nilang bahay. Nasa Canada na daw. Makaka-move on din ako at matututong magmahal ulit. Sabi nito, nakatitig sa kanya na parang humihingi ng tulong. Kinagabihan, siya pa ang unang lumusong sa dagat. Nabura lahat ng makeup niya, kaya lumitaw ang tunay niyang ganda. Hindi niya inakalang maliligo rin si Gail. Pag-ahon, nakita siya nito at namangha. Inakalang namamalik mata. Si Maria Micaela? Siya ba to? O dahil lang to sa pagod? Bulalas ni Gail. Tumakbong palayo dahil di alam ang mararamdaman. Sa totoo lang, kinabahan siya habang sinusundan si Gail. Ramdam niyang kumakabog ang puso niya. Hindi niya maintindihan kung takot ba o pag-aalala ang nanaig. Nako, natakot ba siya sa akin? Baka mapahamak pa. Bulong niya. Palihim siyang sumunod. Nakita niyang nilapitan ito ni Anton, kaya nakahinga siya ng maluwag. Gail, ano nangyari? Anton, may nakita akong parang sirena. Sobrang ganda. Natakot ako. Hindi ako makahinga. Relax ka lang. Halika, sa kwarto muna tayo. May dala ka bang gamot? Oo, nasa kwarto. Sagot ni Gail. Doon lang kumalma si Daisy. Nakita niyang may tumulong naman. Nang bumalik siya sa itaas, gising pa ang lahat. Napansin niyang naiwan niya ang bag niya. Nakakita siya ng lumang ihawan na may natirang uling. Wala nang nagawa kundi isubsob ang mukha roon. Bahala na kung pagtawanan ako, sabi niya sa isip habang umaakyat siyang puno ng uling sa mukha. Oh, Daisy, bakit ka nagkakaganyan? Pangit ka na nga, lalo pang nangingitim ang mukha mo. Nabuhusan kasi ako ng abuhan sa baba. Di ko inaasahan. Sige, akyat muna ako at magpapalit. Nako, nuknuk ka na nga ng pangit, lalo pang sinubsob sa uling. Bulong ng isang kaibigan ni Gail. Bagamat masakit pakinggan, nakahinga si Daisy na hindi siya masyadong pinagtuunan ng pansin. Nag-alala pa rin siya para kay Gail. Pagpasok niya sa silid, dali-dali siyang nag-shower para alisin ang uling.
Saglit niyang tintigan ang sarili sa salamin. Daisy, baka pag di mo inalala kung sino ka, tuluyan mong makalimutan. Bulong niya. Nag-makeup uli siya, ginawang kahawig ng dati niyang hitsura. Pagkatapos, nagpunta na siya sa kwarto ni Gail. Oh, Daisy, saan ka galing? Kanina pa hinahanap ni Gail ang gamot niya. Salubong ni Anton. At alam mo bang muntik na siyang himatayin? Nakakita daw ng sobrang gandang babae sa dagat. Natakot daw siya kahit sa lamang dagat. Sir, huwag mo siyang pagtawanan. Ako nang bahala sa kanya. Kumatok si Daisy at binuksan ang silid ni Gail na nakahiga at nakapikit. Di niya alam kung tulog na ba ito o hindi. Sir Gail, kahit kailan duwag ka talaga. Para sa magandang babae lang tinatakbuhan mo. Wala kang kwenta kung ganyan ka lagi. Magpagaling ka na. Huling atake mo na to ha. Ayoko nang maulit pa. Bulyaw niya. Halos mahampas pa ito. Natigilan siya nang maramdaman niyang tumutulo ang luha niya habang naghalo ang pag-aalala at inis. Alam niyang hindi na tama. Dapat na niyang tulungan maghilom ang takot ni Gail. Paalis na sana siya nang bigla nitong hawakan ang kamay niya. Dahan-dahang bumangon si Gail. Pasensya ka na, Daisy. Nagiging pabigat ba ako? Sobra na bang hirap ang binibigay ko sa'yo? Suminghot siya. Hindi naman, pero gusto ko sanang gumaling ka na at mamuhay ng normal. Hindi ka normal sa paningin nila, kasi sino bang lalaki ang matatakot sa magandang babae? Kalimutan mo na si Maria Micaela kung puro sakit lang ang dulot niya sa'yo. Subukan mong mabuhay ng tama. Lumaban ka! Hindi nakapagsalita si Gail. Sa halip, niyakap niya si Daisy. Lalaban ako. Lalo na kung sasamahan mo ko. Pwede ba yun? Narinig ni Daisy ang tibok ng puso nito at di niya napigilan ang luha. Ang plano niya ay iwan na si Gail pagkatapos ng outing na ito, pero tila napapaisip na siya kung kaya pa niya siyang talikuran. Kinabukasan, napabalikwas siya nang makita niyang nakatulog pala siya sa silid ni Gail. Wala roon ang binata, kaya agad niyang hinanap ito. Paglabas, sinalubong agad siya ng mga mapanghusgang tingin. Grabe, ibinigay na niya ang sarili sa boss. Bulong ng isang babae. Malay mo, gusto niyang gumanda, pero pangit ang gusto ng amo. Eh di swak sila. Isang may topak, isang pangit. Sabay tawanan pa nila. Tapos na ba kayo, ha? Ang galing niyo manghusga, no? Di na nakapagtataka kung bakit ayaw niya sa inyo. Maganda lang kayo sa labas, pero bulok ang isip at puso niyo. Mas okay pang may kasama kang pangit. Bulyaw niya, tsaka tumalikod para hanapin si Gail. Nakita niya ito sa tabing dagat. Gail! Tawag niya. Bakas pa rin ang pag-aalala. Pagharap nito, kumaway siya. Bakit gising ka na agad? Okay ka ba? Baka mamaya may makasalubong kang magandang babae at akihin ka na naman. Ngumiti si Gail, sabay akbay sa kanya. Huwag ka na mag-alala. Napag-isip-isip kong mabuhay ng normal. Di na ako kagaya ng dati. Simula kagabi, na makita kong umiiyak ka. Na-realize kong ayoko nang bumalik sa buhay ko bago kita nakilala. Kaya patawad, hindi na ako matatakot. Bukas, magpapatingin na ako sa doktor at mamumuhay na ng maayos at normal. Iyon ang pangako niyang alam ni Daisy na magiging simula ng kanilang pagsasama. Pagbalik nila sa Maynila, sinimulan na ni Gail ang pagpapacheck up. Lagi siyang kasama ni Daisy. Isang araw, may mga kakilala si Gail na di natutuwa sa presensya ni Daisy. Look Gail, ayos ka lang ba na palagi kang may pangit na nakabuntot? Sabi ng kaibigang doktor. Nandoon din ang iba pa nitong kakilala. Bakit ba? Anong problema niyo? Mabait at mabuting tao si Daisy. Sagot ni Gail. Ay nako, sana gumaling ka na para wala kaming makitang ganyan. Sabat pa ng isa. Sorry na lang kayo. Kasi kapag gumaling pa ako, siya ang makikita niyo. Siya lang ang pakakasalan ko. Mahal ko siya. Klaro ba yun? Mainit na tugon ni Gail. Ikinagulat ni Daisy at ng mga kaibigan nito. Talaga? Nababaliw ka na ba? Kapag nangyari yon, kami ang unang magluluksa pare. Sabay nagtawanan. Hinatak ni Daisy si Gail palayo.
Pagdating sa loob ng kotse, bumaling siya kay Gail. Sir, bakit mo kailangang sabihin pa yon sa harap nila? Hindi mo ba alam na mas lalo ka lang nilang pagtatawanan? Naging sekretary mo lang nga ako, nililibak ka na. Tapos sasabihin mo pang pakakasalan mo ko? Ano naman, wala akong pakialam. Totoo yung nararamdaman ko. Matigas na sagot ni Gail. Talaga? Gaano ka totoo? Hindi ba? Kaya ka nga allergic sa magaganda dahil sa first love mo? Oo, first love ko siya. Pero ikaw ang true love ko. Siguro nga, minahal ko siya dahil maganda siya. Pero ikaw, minahal kita dahil ikaw ay ikaw. Siya ang dahilan ng sakit ko. Pero ikaw ang dahilan ng paggaling ko. Siya, nakaya ko nang wala sa tabi ko. Pero ikaw, hindi ko kaya nang wala ka. Kasi mas mahal kita. Bulalas ni Gail, tapos kinabig siya at siniil ng halik sa kanyang mga labi. Nanlaki ang mga mata niya at hindi na nakatutol pa. Hanggang sa tugunin na rin niya ang halik na iyon. Kapwa nila hinahabol ang kanilang mga hininga nang magsalita muli si Gail. O ngayon, naniniwala ka na. Kaya kitang halikan. Kaya rin kitang pakasalan. Kaya sana, huwag mong pagdudahan na mahal kita. Mahal kita, Daisy. Mariing sabi ni Gail. Tapos muli siyang hinagkan. Labis na ligaya ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Pansamantala niyang nalimutan ang katotohanan. Katotohanang iisang babae lang naman ang minahal ni Gail. Tama siya. Mahal ko siya. At mahal niya rin ako. Sa ngayon, yun na muna ang mahalaga. Nasabi niya sa sarili. Ang sabi ng doktor, isang buwan pa at mawawala na ang sakit ni Gail. Nakikita niyang unti-unti na rin itong nakakayang humarap sa mga tao kahit na may babae sa paligid nito. Isang beses, may nakita silang artistang dumalaw sa kumpanya at nakipag-meeting sa binata. Hindi na siya nag-alala kasi nakita naman niyang wala ng epekto sa boss niya kahit na maganda pa ang kaharap nito. Mukhang magaling na si Sir Daisy. Sa tingin ko, dapat ka ng kabahan. Sabi ni Miss Lulu. Bakit naman? Natatawa niyang tanong. Kasi anytime pwede ka na niyang palitan. Kapag okay na ang lagay ni Sir, hahanap na siya ng ibang sekretary. Yung maganda. Makahulugang sabi ni Miss Lulu. Miss Lulu, tama ka at malapit nang mangyari yun. May magandang babae na makakalapit sa kanya. Tapos ngumiti siya ng makahulugan. Pero ang tinutukoy niya ay ang kanyang sarili. Kinabukasan, nagulat siya nang makita niya si Miss Lulu na dalanan nito ang lahat ng gamit. Nalaman na lang niyang ipinalipat na ito sa ibang department. Nagtataka siya nang pumasok siya sa loob ng opisina ng nobyo. Nilapitan niya ito sa table, tumayo naman si Gail at niyakap siya. Siya nga pala sir, bakit nalipat si Miss Lulu? Matagal mo na siyang assistant ah. Ta kanyang tanong. Narinig kong binubuli ka niya. At hindi ako papayag na isang simpleng empleyado lang ang manunuya sa girlfriend ko. Noon natitiis ko dahil ako lang. Pero nung ikaw na, hindi ako makakapayag. Sabi nito, Sir naman, hindi mo dapat ginawa yun. Ay, sir na naman. Gail na lang. O kaya, honey, boyfriend mo na ako. Yung ibang babae, proud sila kapag CEO ang boyfriend nila. Pero ikaw parang nahihiya ka pa. Kailan kaya darating yung time na hindi mo na ako ikakahiya? Ngumiti siya. Siguro kapag kinasal na tayo? Simpleng sagot niya sa nobyo. Ngunit hindi niya alam na iyon ang hinihintay na salita ni Gail para ayain siya nitong magpakasal. Sabay silang bumaba sa kantin. Nagtataka siya kung bakit ganoon na lang kapuno ang buong lugar. Dati naman, hindi napupuno ng ganoon ang kantin ng kumpanya nila dahil ang iba sa labas kumakain. Wow, punong-puno yata dito ah. Oo, siguro kasi mas masarap ang pagkain ngayon. Ha? Bakit? Ano bang meron? Ewan ko, kumain ka na lang. Utos nito. Maya-maya bigla na lang may lumapit sa kanya at may dalang punpon ng mga rosas. Nagulat siya at may nag-abot rin kay Gail ng isang maliit na paper bag at kinuha nito ang laman noon. Maya-maya may mga violinist na lumapit at nagpatugtog sa harapan nila. Anong nangyayari? Napatakip siya ng mga kamay sa kanyang bibig dahil nabigla siya.
Tumayo si Gail habang hawak ang kahong may lamang singsing. Daisy, mahal kita. Sana wag mo akong tanggihan. Handa akong pakasalan ka at makasama ka. Lumuhod ang binata sa harapan niya. Kahit na naiiyak siya kasi hindi talaga niya inaakala na gagawin nito ang proposal sa harap ng lahat kahit na napakapangit niya. Ano, payag ka ba? Tanong pa ulit ni Gail. Marahan siyang tumango. Oo naman, may makakatanggi ba sa isang Gail Sarbardio? Siyempre, pakakasalan kita. Tapos nayakap niya ang binata habang umiiyak. Oh, bakit ka umiiyak? Baka napipilitan ka lang Sira, ako pang pangit ang napipilitan? Di kaya dapat ikaw ang tanungin ko. Mahal mo ba talaga ang pangit na tulad ko? Mahal kita. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Kahit na isigaw ko pa sa lahat, yun ang totoo. Sigaw ni Gail habang nakatingin sa lahat ng mga tao. May tumututol ba? Sabihin ninyo! Ngunit nagpalakpakan ang lahat ng tao at na-touch dahil sa wagas nilang pagmamahalan. Ano? Magpapakasal ka na? Gulat na tanong ng kaibigang si Jaya. Oo, kaya nga tatawagan ko na si mommy at daddy at pauuwiin ko na sila. Kasi kailangan nilang masaksihan na ang anak nila hindi lang nag-matured, kundi magpapakasal na rin. Magpapakasal sa isang kagalang-galang na lalaki at kahit napangit ang nakilalang mukha ni Gail, nagawa niya akong mahalin. Kaya sa araw ng kasal namin, ereregalo ko sa kanya ang isang malaking katotohanan. Sabi niya, Ha? Sure ka? Paano kung itatanggi ka niya o ayawan ka niyang pakasalan? Nag-aalalang tanong ni Jaya. Pero hindi ako pwedeng magpakasal sa kanya at itago ang totoo habang buhay. Mahirap yun. Magsasama kami sa iisang bahay. Araw-araw at gabi-gabi makakasama ko siya. Kaya buo na ang desisyon ko. Plangganang may tubig sa halip na punpon ng mga bulaklak ang dala ko sa araw ng kasal namin. Sa harap niya mismo ako maghihilamos para makita niya. Hay nako, nasisiraan ka na talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Bahala ka na nga, Daisy. Naiiling na sabi ni Jaya. Araw na ng kanilang kasal at ang lahat ay nasa simbahan na. Dumating ang kanyang mga magulang sa simbahan at agad itong sinalubong ni Gail. Mabuti po nakarating kayo. Salamat po. Sabi ni Gail sa mga magulang niya. Salamat iho. Ikaw pala ang lalaking pakakasalan ng anak namin. Salamat at pasensya na rin sa anak namin. Pilya kasi yon at maraming kalokohan. Hindi pa natatapos ang sinasabi ng kanyang ama. Dumating na siya roon na walang belo kaya nanlaki ang mga mata ng mga magulang niya. Micaela! Daisy! Anong nangyari sa mukha mo? Bitbit niya ang isang plangganita sa halip na punpon ng mga bulaklak ang hawak niya. Huwag po kayong mag-alala, Daddy, Mommy. Last na itong kabulastugan ng anak ninyo. Nagawa ko ito noon para mabuhay. Nagpanggap akong pangit kasi gusto kong matanggap sa trabaho. Pero ngayon, sa harap ng lahat, ipagtatapat ko sa lalaking mahal ko ang totoo. Umiiyak niyang paliwanag sa mga magulang. Si Gail natulala. Hindi makapaniwala sa sinabi niya. Nagpanggap kang pangit? Nasabi nito habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Oo, Gail. At sorry dahil niloko kita. Desperada ako noon. Kaya kahit na alam kong masasaktan kita, nanatili akong nagtatago sa makeup ko. Pinapapangit ko lang ang sarili ko. At eto, ang tunay kong mukha. Tapos inilapag niya sa sahig ang plangganita. Tsaka siya dumakot ng tubig gamit ang mga palad niya at inihilamos ito sa kanyang mukha. Sa isang iglap lang ay nabura ang makeup niya. Sinadya niyang gumamit ng mumurahing makeup para mabilis mabura iyon at makilala siya agad nito. Ngunit mabilis na kinuha ni Gail ang isang kamay niya at hinila siya para ilabas sa simbahan. Diyan lang kayong lahat. Kakausapin ko lang ang bride ko. Mahilig siyang gumawa ng gulo. Pero sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin siya. Sigaw ni Gail. Tapos hinila siya palabas. Ano ba? Bawi niya sa kamay niya. Ano ba rin? Bakit kailangan mo pang ilantad sa ibang mukha mo? Pwede naman pagkatapos ng kasal. Ano? Kahit na alam mo nang niloko kita, hindi ka nagagalit? Hindi.
Bakit ako magagalit? Mas nagagalit ako kasi ipinahiya mo pa ang sarili mo. Pwede mo namang sabihin na, Na ano? Na nagparitoke ako? Ganun ba? Nang dahil sa pera ng napangasawa ko, gumanda ako? Eto ang regalo ko sa'yo. At alam kong deserve mo to. Salamat kasi nagawa mo akong mahalin kahit na inakala mong pangit ako. Sorry din kasi ako ang naging dahilan ng sakit mo. Kung bakit ka namuhay ng miserable ng ilang taon. Sorry, kasalanan ko lahat yun. At ngayon, okay ka na. Alam kong mabubuhay ka ng malaya. Tinangka niyang talikuran ng binata at iwan. Pero hinila siya nito at niyakap ng mahigpit. oo na, salamat sa lahat. Pero pakasalan mo pa rin ako. Kasi isa na lang ang sakit ko na hindi nagagaling lalo na kapag iniwan mo ko. Ano namang sakit yan? Malala ka na talaga. Sagot niya habang sinusubukang itulak ang binata. Yun na yung hindi pwedeng malayo sa'yo. Naiintindihan mo? Mamamatay ako kapag nawala ka sa buhay ko. Mahal kita. Hindi naman mukha mo ang minahal ko. Ikaw ang minahal ko. Kaya kahit na ano pang itsura mo, mahal pa rin kita. At dapat mo akong pakasalan. Mariin pa siya nitong niyakap tsaka muling hinagkan sa kanyang mga labi. Tapos noon, malakas na palakpakan ang narinig nila sa buong paligid. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw pa ng maraming tao. Sa ganon nagsimula at natapos ang kanilang makasaysayang kasal. Makalipas ang 5 taon. Papa, ang ganda ng makeup ni Mama, oh! Ang ganda-ganda niya! Sigaw ni Dahlia. Ang anak nilang nooy 4 na taong gulang na. Oo nga anak. Alam mo bang ang mama mo ang pinakamagaling na makeup artist sa balat ng lupa? Siya lang at wala ng iba pang magaling. Nakangiting sabi ni Gail habang karga ang anak. Pinanonood nila si Daisy habang nagme-makeup ng isang sikat at kilalang artista. Nang panahong iyon, natupad rin ni Daisy na maging isang magaling na makeup artist at nagtayo pa sila ng isang malaking salon kung saan nagtuturo siya kung paano mag-makeup sa iba pang tao na mayroon ding pangarap. Oh, honey, tulog na ba si Dahlia? Tanong niya nang makita si Gail na bumaba galing sa kanilang silid. Tumabi ito sa kanya sa sofa at sumandal sa kanyang balikat. Pasandal nga sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Pabiro nitong sabi. Nambola ka na naman, sir. Naalala ko pa noong tinatawag kitang sir. Nung nagpapanggap pa ako. Salamat, Gail, ha. Alam mo bang nang dahil sa'yo, ang dami kong natutunan at naranasan. Naranasan ko ang pakiramdam na maging pangit at sobrang hirap pala, no? Pero naunawaan ko na rin na hindi talaga hadlang ang panlabas na anyo ng tao para matutuhan siyang mahalin at tanggapin. Ikaw rin naman. Tinuruan mo akong magmahal ng tama at ng tunay. Kung hindi mo ginawa yon, hindi ko malalaman ang kaibahan ng pag-iwas sa pagtakas. Itinago ko sa sakit na yon ang bagay na hindi ko matanggap sa sarili ko. Kung minsan, may mga ayaw tayong tanggapin. Kaya itatago natin sa ibang paraan. Kaya salamat, honey. At masaya ako kasi hindi mo ko iniwan. Mahal ko kayo ng anak natin. Habang buhay. Tapos muli siya nitong niyakap at hinagkan sa kanyang mga labi. Ano, sundan na natin si Dahlia? Para may kapatid na siya. Natatawang sabi ni Gail sa kanya. Sige ba? Tara na. Tapos binuhat siya nito patungo sa kanilang kwarto. Wakas.